Tungkol saan nga ba ang Maslow Theory? Yan ang ating mga pag-uusapan ngayong araw dito lang sa RCJ4 TV. At kung bago ka pa lang sa channel na ito ay mag-subscribe ka na para isa ka na kaagad sa mga unang makakapanood sa tuwing may bago akong uploads. So hindi na natin ito patatagalin pa at umpisahan na natin. Okay, let's start! Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. This day we are talking about the Maslow Theory or mas kilala sa tinatawag na Hierarchy of Needs. Ang Hierarchy of Needs mga kaibigan ay isa sa pinakapopular na theory sa paksa ng management training, psychology at ng sociology. Ang theory na ito ay ipinakilala ni Abraham Maslow noong year 1943 sa kanyang sulat na The Human Motivation Theory. At noong year 1954, ang theory niya na ito ay kanyang nilinaw sa kanyang aklat na may pamagat na Motivation and Personality. So ano nga ba ang Hierarchy of Needs? Ito ay tumutukoy sa mga pangunahing mga bagay na kailangan ng mga tao patungo sa pinaka-advanced na klase ng pamumuhay. Sinasabi sa theory na ito upang makaangat ka ay kinakailangan mo munang matugunan ang mga pangangailangan sa bawat antas na nakapaloob sa Hierarchy of Needs. So paano natin ito magagawa? Ang theory na ito ay may 5 antas na dapat nating maunawaan. Number 1 ay ang physiological needs. Dito nakapaloob ang ating mga basic needs tulad ng tirahan, damit, tubig, pagkain at iba pang mga bagay na basic ng kailangan ng tao para mabuhay. Kinakailangan maunawaan ng tao na kailangan niya ang mga ito bago siya pumunta sa kasunod na stage. Next is ang mga safety needs. Sa baitang na ito nakapaloob ang mga seguridad. Kabilang dito ang pagkakaroon ng trabaho, maayos na kalusugan at pagkakaroon ng mga ari-arian. Pangatlo ay ang social needs. Ito ay tumutukoy sa panlipunang pangangailangan at pakikihalubilo. Kabilang dito ang pakikipagkaibigan, pag-ibig, sense of connection, intimacy, at pagkakaroon ng pamilya. Dahil ang mga ito ay isa sa mga pangangailangan ng mga tao pagdating sa tema ng emosyon at pagmamahal. Pang-apat ay ang tinatawag na esteem need. Sa stage na ito ay mahalagang makaramdam ang isang tao ng pagpapahalaga mula sa iba. Nakapaloob sa stage na ito ang pagkakaroon ng tiwala sa sarili, paggamit ng respeto, pagkilala, at kalayaan. And last but not the least ay ang self-actualization. Ito ay ang nasa pinakamataas na antas ng Hierarchy of Needs, kung saan sinasabing naabot na ng isang tao ang kanyang buong potensyal. Ang mga taong nasa level na ito ay may naiibang klase ng level at antas ng pamumuhay at kakayahan pagdating sa pangkalahatan ng buong theory na ito. Dahil sa antas na ito, ginagamit na ng tao ang kanyang buong kaalaman, kahusayan, sa iba't ibang klase ng larangan at mga pagkakataon. At sila din ang mga taong may malawak na pangunawa sa buhay. At siguro mga kaibigan ay dito na po muna matatapos ang ating video at maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood at mga nakinig. See you on the next episode. Kaibigan, nagustuhan mo ba ang topic na ito? Sana ay may natutunan ka ngayong araw. At kung nagustuhan mo ang video na ito ay maraming salamat sa iyo. Kung gusto mo pa ng mga videos na kagaya nito, ay mag-follow, like at share and subscribe ka lang dito sa aking channel at page upang patuloy kitang ma-notify sa tuwing may mga bago akong uploads. Hanggang dito na lang muna mga kaibigan at mag-iingat kayo palagi. At maraming salamat ulit sa inyong lahat. God bless at hanggang sa muli.